Another linisan na naman. Ganito talaga pag nababakante yung bahay. Obligasyong linisin. So, buti na lang itong bahay na to, hindi mahirap linisan. Kasi ito yung una naming bahay na namili talaga ako ng tiles na hindi halatang lagi marumi. Kaya, ito muna tayo sa second floor. Ay, nako. Another liniser, yan na naman. Ang ko na ngayon, ang profession ko sa ngayon ay construction worker, purchaser, tapos ngayon housekeeping naman. So kailangan natin maglinis, 'di ba? Hindi ko alam paano kaabutin yung agyo doon, ang taas-taas. So makikita nyo, so far so good. Na-check na natin. Although may mga minor ding kailangan ipa-repair. Ay, ganun talaga. Pero, ayan. Madali naman siya linisan. Kasi yung klase ng tiles is old look. It's luma-kaluma. Ewan ko ba, ba't mahilig ako sa makaluma? So, ayan, pababa na tayo ng linis. Kasi wala naman tayong masyadong kasi nga na-maintain naman nila yung ating flooring, tsaka madali siyang linisan. O, di ba? Anong sabi ng mga kukong yan? Lagi na lang nagkakaskas. Ayan. Baba na tayo dun. Tapos sa sala, tapos sa dining, tapos sa CR. Second floor, done. First floor, yan na. Ayan, nakapagtanim na ako dun. Ayan, kanina habang yung araw, nabunot ko na yung mga damo dyan. Linis na, linis. Inuna ko sa labas kasi nga mamaya umulan. Ngayon, parang yung mga halamang malalaking yun, gusto ko ganun pa rin. Sayang, hindi ko pa alam saan ko lilipat yun. So ngayon, second floor is finished. Dito na tayo. Dito na tayo sa dining. Kitchen. Yung CR. Tas living room. Ay nako. Kung ganito lang yung mga doon, yung ay gusto ko daling maglinis kaso hindi sila pare-pareho ng finish na pinagagawa ko. Actually, para akong nag-create ng dollhouse dito sa bahay na to kasi nga wala naming bahay tapos hindi naman kami lagi dito. Ayan. Pero nakakamiss tong bahay na to kasi unang nagbigay inspirasyon sa akin na kaya pala namin kahit dito lang kami. Alam, syempre kakagat ka sa hulugan. So, ayan. Madaling linisin to. Dito na tayo sa first floor. Alam mo, malaki no? Tapos nagpalit ako ng mga ilaw-ilaw ko. Ito, sinapi ko lang. Tapos ito, Shopee din. Diba? Ganyan ang looks. Diba? Ganda ng color combination. May tali-tali. At merong bricks dyan. Ayan. Sayang. Nakakatuwang tumira dito. Alam, hindi practical para bumalik muna kami dito. Siguro, hindi ko pa masabi. Importante, mababayaran siya. At merong nagmamalasakit na tumitira. Doon, okay na yun. Tapos, sige nga, ito ko kayo. Ayan, yung harapan. May parking tayo dyan. Tapos doon nakatanim na ako kanina. Actually, ito talaga yung mahal kong bahay kasi dito ako nagpagawa ng grotto. Actually, ito dati to, naka-landscape kasi mahilig sa halaman. Kaya yan parang wood, parang bamboo na nakahang. Pero syempre, pag iba-iba na yung titira, hindi na natin masasabi. Pero, ayan, at least, namadali ko siyang bunutan ng mga damo-damo sa gilid. Tapos yan. But,
I always thank God kasi kahit papano, for how many years, nararaos kong bayaran. Ay, nako. Balik na tayo maglinis. At ako'y napapaiyak. Maglinis na lang tayo. Di ba? Ang ganda ng aking counter. Actually, ako gumawa nito. Di pinagawa ko to. Ngayon, sabi ko, nagkamali ng tiles. Ngayon, pinapalitan kong ganito nung nire-renovate to. Ngayon, ang ginawa ko, eto, wood lang to. Tapos yan, dinikit ko lang yung lahat yan. Hindi to wallpaper ha. Hindi yan wallpaper. Tiles talaga yan, mukhang bricks. Kasi noon di pa naman uso yung mga wallpaper. Talagang tiles yan na mukhang bricks. Tapos yan. Ito, syempre, yung ano gumawa. Pero to, ayan, pinakat ko, tapos dinikitan ko lang yan. Yan, tapos sinagyan ko ng kahoy. Akala mo granite. Kasi wala naman tayong pambiling granite. Diba? Tapos DIY lang yan, ito. Yan, sabi ko, lagyan ng ganyan. Tapos, ako ko ba, mga bahay ko gusto kong may counter, pero hindi naman ako umiinom. Alam niya ng mga taong nakakilala sa akin. Siyempre, tubig umiinom ako, pero maliban dun, yung mga liquor, alak, gano'n, hindi talaga. So, ayan. Nakaka-inspire itong bahay na to. Kasi itong bahay na to, maraming pinagdaanan pero sinagot niya yung solusyon sa mga problema namin. Ganun siya kaswerte. May mga tumira na rin dito na yung iba nakapag-acquire na ng bahay, ibang property, nakabili ng lupa. Pero depende yun sa tao. Wala yun swerte. Lahat ng swerte tinatrabaho. Hindi pwedeng instant yun. Pinagsisikapan, tinatrabaho, pinaglalaanan. So, yun. Ganun siya. So, tuloy na natin yung paglilinis. Ayan, tapos na natin yung living area. Talagang bawat area, mayroong patarastas. No? Siyempre, kailangan ko magpahinga. Kapagod din ha. Actually, may sasabihin nyo, buti hindi ko na lang pinalinis or ano. Actually, ako talaga naglilinis pag nabakante yung bahay. Kasi kailangan ko inspeksyonan kung ano yung mga problema para kaya pa ba, pwede pa ba, o kailangan na ipagawa. Diba? Ang kinang ng aking sahig. Kaya ako talaga naglilinis. Actually, hindi pa uso yung mga loaf. Nauso na dito yung loaf. Di ba ngayon, pa-boom yung mga loaf houses, pero so far ito, 2008 pa to eh. Kaya kumbaga, tas yung storytelling, nagpapahinga, to, 60 square meter, lot 48, yung first floor, kasama yung second floor. So, ito. Tapos may parking sa harap. Ayan. So, noon, napakamura lang mag-avail. 600,000 for 25 years. O, ano na ngayon, 2008, 2025. O sa 2028, di 20 years, 5 years na lang. Woo! Alam mo yun, para kang nagka-diploma. Diyos ko. Pero alam niyo, yung pag-acquire ng bahay, isa siyang responsibilidad. Maaring meron kang mga isa-set aside na mga bagay na kailangan mo siyang i-priority, lalo na kung naka-mortgage. Hulugan, diba? Pero sa kabilang banda, hindi naman din siya mahirap. Lalo na kung yun talaga yung gusto mo. Siyempre, pagsisikapan mo. Sa akin, sa tagal ko. Kaya minsan siguro yun, nagamit ko rin to para ma-inspire yung ibang tao. Hindi ako nagbabrag Hindi ko pinapakita, hindi ko binibidyo itong mga to. Para sabihin, suki ako ng pag-ibig. Marami akong pag-ibig.
Iba yung pag-ibig ng asawa ko, nakastuwang kong magbayad ng utang at etong mga iniibig ko, naka-responsibilidad ko buwan-buwan. So, hindi biro, pero sa kabilang banda pala, pag tumatagal yung panahon, at eto na nga, andun ka na sa peak na konting tiis na lang, ay fulfilling din pala, kahit pa paano. Kasi alam mo na, sa pagdaan ng taon, gusto mong makita kung saan napunta, o computing yung saan napunta yung pera mo. Tulad ako, housewife ako. Hindi ako takot. Pag ako tinanong ng asawa ko, saan ba napunta ang kinita ko? Although ako, hindi ako maasa. I have my own way para kumita, diba? Madali ko. Tuturo ko lang yung mga yan. O, dyan napunta, diba? Yun yung pinaka-practical na way para sa mga mag-boyfriend, magpapakasal, maging mag-asawa. Yung ginagawa ng asawa nyo na paghihirap, tayong mga wife, suklian natin. Paano? Kailangan meron din tayong pagtitiis para sa sarili natin na talagang pag nakita ng husband natin, sasabihin niya, wow, hindi ko na-expect na may ganito kami. Hindi na-expect kasi siya, trabaho lang ng trabaho. Diba? Tapos, ikaw naman, aside mo yung mga bagay na pwede namang pwede rin namang maging magliwaliw. Pero, see to it na meron ka rin na ilalaan. Actually, hindi savings Kasi ang savings, madali mo, bawasan ko muna. Pero pag investment na kailangan mong bayaran, kahit anong gawin mo, kailangan mo siyang iraos. Diba? Yun yung pinaka-fulfilling doon. Yung dumating ka sa point na dumaan ka sa butas ng karayom sa hirap. Sabay-sabay ang problema, pero praise the Lord, na iraos mo siyang bayaran. Diba? Yun yung fulfilling. Hindi yung, ewan ko, kanya-kanya tayong personality, pero ako hindi fulfilling sa akin, wow, nakabili akong ganito. Wow, nakabili din. Ang fulfilling sa akin yung something na sobrang-sobra kong pinaghirapan. Yun ang fulfilling. Kasi alam mo na, hindi siya biro para mairaos mo. Sa ngayon, my status is still fighting para mabayaran. Pero siguro naman, sabi nga kay Lord, binigay mo sa akin to, pinagkalob mo sa aming mag-asawa to, siguro naman, konting-konti na lang. Kaya siguro, binigyan din ako ng opportunity ng Panginoon na, para kang hindi naman sa binibase ko sa sa mga aral ni Lord, ating Panginoon. Pero parang naging vision ko rin i-share sa mga tao yung ganito yan. Ganito. Kasi maswerte nga yung iba kong yung mga tipong naniniwala sa perception ko, yung point of view ko sa buhay. Kasi sila, afford nilang mag-cash, afford nilang bayaran buo, afford nilang bumili, may pera sila. Ako wala. Kami wala. Diskarte lang. Kumbaga, kailangan ko lang lakasan yung loob ko na kaya to. Basta, isasantabi ko lang yung mga bagay na kahit gusto ko, hindi ko muna kailangan paglaanan kasi hindi pa siya ganun ka-importante. Pero syempre, tao lang din ako, no? Minsan na-attempt din, hindi maalis yun. Pero see to it na yung laro, kaya mong lusutan. Which is, pag kaya mong update, aware ka kung anong gagawin. Kasi pag nandito ka na, para bang, nandito na ako Diba? Napakasakit, Kuya Eddie. Diba? Parang, ang sakit naman kung mawawala pa. So, ayan. Natapos na tayo sa sala. Actually, noon di pa kasi uso yung malalaking tiles. Ganito yung uso kahit granite. Pero, ayan, napapalitan natin kasi yung noon talagang pag-developer, syempre, kung ano lang yung amount ng yun lang. So, nagawan kong paraan na isabay ito. Nga lang nangyari, kwarto kasi to. Kwarto to. Ngayon, sa kati-kati ko, gusto ko maluwag, ginanyong ko, pinabagbag ko. Kaya ayan. So far, press ko naman. Press ko siya. Ayan.
mahirap i-appreciate to pag may laman syempre, pero pag walang laman, napaka-aliwalas na. Kasi depende rin sa nakatira, anong gamit niya, di ba? Ngayon, kung overload talaga yung itsura. Pero kapag ano naman, mga simpleng gamit lang, maluwag siya talaga. Tapos ito, natuwa-tuwa ako, nilagyan ko ng ganyan. Na may mga time na wala kang maisip, gusto mo magpagawa. Tapos tingin-tingin ka sa internet, gaya-gaya ka, ganun. O, dito na tayo. Tapos naging dining to. Ngayon, itong switch na to, nawala. Kasi, division to, diba? So, ngayon, pabagbag-bagbag. Ngayon, ang ginagawa ko na lang, ayan, namili akong ganyan. Tapos, ano na lang, drop light na lang. Tapos, may plug na lang, manual dyan. No choice. Di ba uso na may mga ganun noon? Yung mga dito yung dining mo, di ba? Alam mo, sarap. Parang naka-encourage din yung kapag nagtitripping ka sa mga bahay na finish sa mga model house. Kita mo, buo na, ang ganda-ganda, di ba? So, yun, doon ako na-inspire. Kaya, ano yung mga pinaggagawa. So, balik na naman tayo. Linis na naman tayo. Dito na tayo sa tawag dito? Sa dining area. Dining area na yung counter pa. Kaya yun yung kalat. Kasi wala pa akong garbage bag. Kaya ganyan. Ako naman si Engot din nagdala. Di bale. Madali na yan. Importante. Pag may papasok, maaliwalas na siya. Malinis-linis na siya. Nakakaanganyo na siya. Ayan na. Malapit na tayo. CR na lang tayo. Tapos na dito. Dito na lang sa CR. Pagod. Sabi ko sa inyo, madaling linisin to eh. Ito, bago lang naman yung CR niya. Tiles niya, bago lang. Linis lang yan. Pagod. Yan, tapos na yung CR. Malinis naman na. So, ang kusina. Ang counter. Ay, nako. This is the day. This is the day na kailangan matulog na. Napagod ako. Pwede lang dito na ako matulog. Pwede rin eh. Tadaan! Uwian na. Bye! Sana may good luck tayo for tomorrow. Para ma-reminisce tayo sa mga picture ng mga panahong dito ako nakatira. Kasama ng aking pamilya. Let's see!